Dito makitaan sa diskuhan, amen? Dito makitaan sa uban nga mga lugar, ba't makitaan ta na nagsulwiling, nagtudlo sa mga bata, okay, naglangoy-langoy sa dagat, kina-activity ha, nila maglangoy, nag-enjoy, kina-activity man, okay? So, salamat for that, thank you for that song, okay, find us faithful. It is more required, that is the word, that is found one, faithful, kalimutan ko the verse, okay? Okay, dito mag-gawin tonight, what a blessing to have our body. And everybody, the speaker tonight, thank you for his life. Grabe ang iyang pag-work sa mga young people in sa kanyang church. And praying ka, no? Nag-aampo siya og sa place. Dili pa sure kung sa lugar. But they are praying to have a ministry. Pero ampo pa lang po. Pero what how God works. And I believe mahimo na blessing sa iyang pinagod. Grabe, welcome and preach us tonight. Okay, salamat kay Pastor Monjing sa privilege no. And every time yung magwali ko diri, dili ko mawala ang pulba. And even gani ang pastor nga mismo niya akong camp. Sugay na siya nagpastor almost 10 years na siya. Matingon siya sa kuha pulba gyapon, labi na youth camp daghan kaayong paminaw, pulba gyapon. But I believe na ang gaog siguro sa pag this time magadto ta sa atong Bible, Revelation chapter 3. Ito maglangan medyo taas-taas na ako ang mensahe karong gabi. Kristan ato ang taga-pagtahod ang pulong sa Ginoo. Revelation chapter 3 verse number 14. Mag-isgot ta usa ka church diri sa may book of Revelation. Pinakalas nga church sa Church of Laodicea. Okay? So in chapter 4 never na ka makakita og word nga church. So wala kini nga church is the Laodicean church. Kunya verse 14 atong basahon hangtod verse number 22. Okay? So atong buhaton sabay-sabay na tagbasa gikan verse 14 hangtod verse number 22. Okay? Andam na mo? Revelation 3 verse 14. Ready, go. Of the church of the Laodiceans, write, this thing saith Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I will thou wert cold or hot. So then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art rich, and miserable, and poor, and blind, and naked. Verse 18. I counsel thee to buy of me gold tried in fire, that thou mayest be rich, and white linen, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy wickedness do not appear, and anoint thine eyes with hyssop, that thou mayest see. Verse 19. As many as I love, I rebuke and chasten. Be jealous therefore and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will sup with him, and sup with him, and he with me. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and have sat down with my Father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Mag-pray ta. Bow your heads and close your eyes. Let us pray. Father in heaven, Lord, salamat sa privilege, Lord, na kami makapaminaw sa imong pulong. I pray nga ikaw magapamuhat, Lord. Mino na ako'y limitation. Dili ko ang ayan, kinahagis sa imong grasya o kaluoy. Nagaan yung privilege, Lord, opportunity nga magkawali sa imong pulong. Kung pag-ampo, Lord, na ikaw magalihok sa matag kasing-kasing sa mga naadri karon. Open their hearts and mind. Holy Spirit of God, kung wala ikong gahong, wala ikong mahimo, kung sa nagahangyo ni Lord, ikong mag-works sa kaliwala karon, kung amok kining ihatag ang glory and praise niya sa imong ngalan. Kinamang pag-ampo pasalamat, in Jesus' mighty name we pray. Amen. You may be seated. Salamat kayo, no? While nag-study ko aning lesson, maybe some of you perminti nung makadungog ani. And then, nag-study ko ani. And then, sa paghatag ni Pastor Monjing schedule na Wednesday, so nag-aampo na kulayo palanggaan. Kaya usahay, night time na customer ba?
Kanya, dili ko makagawas na yun. Kanya, nag-ampo ko, Lord. Tagsa na di ko maampo, kung may customer ba? Bisag karon lang, nga walay wabot, and then makauli ko sa'yo. Blessing kayo, mo ipag-uli na ko, huwag maging pinudanan, taliksik lang. Salamat sa Ginoo, God answer prayer sa kining lesson. Okay? So karon nga gabi kining lesson is dili na pasabot nga mas spiritual ko sa inyo ha. I preach this lesson kay tungod pwede ni mahitabo sa ato as believer. Pwede ni mahitabo sa ato nga mahitabo tani nga Laodicean church. Kamo sa diin, they are lukewarm. Okay? Mo na nga I hope karon nga gabi wala man ta nag-judge patag usab, but maybe kani nga time padulong pa lang kaani, or maybe naana kaani while nagalingkod ka diha, or maybe humana kaani. Okay? So karon ang title sa mensahe karon nga gabi what we are losing today. Okay? So kini nga church kay balot nga they are wealthy. Okay? Kwartahan sila, abundance na sila. Kaya ingon ang Bible, because thou sayest, I am rich. Okay? It seems like a church na walay problema financial. Okay? Walay problema sa church na tanan pwede mag-provide. Kaya kani nga church is Laodicean church. Kung imong istudyan ang Laodicean is kana nga syudad, kwartahan kana, rich kana sila. So una, ingon ang Bible, because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and not that thou art rich and miserable and poor and blind and naked. So wala nga, yung ang Bible, in verse number 16, so then because thou art lukewarm, neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Daghang napoy nadunggan ng pastor ani, kini daw, I will spew thee out. Nagatudlo na ni losing salvation. Pag dili na siya mong itudlo diri, kaya anuman, kini nga church is hindi siya kaya sa putingo. Kini nga church is usan ni siya ka backsliding church. Lukewarm church. Ato na kitapyan niya, I don't believe na kining I spew thee out is losing of salvation. I believe this, kini nga time is losing of fellowship diya sa Ginoo. Amen. The moment ka kita ma-save, naan po na itong relasyon sa Ginoo. John 1:12, nahimo tang mga anak sa Dios, itagaan tag gahom nga mahimong anak sa Dios. Sa diya nga nang kita nahimo ng anak sa Dios, dili na mawala itong relasyon. But ang mawala sa ato kung mag-disobey na sa Ginoo, our fellowship. Ang ato ang closeness diya sa Ginoo, our walk diya sa Ginoo, atong fellowship. Wala nga, what we are losing today. Usa ka pangutana nga applicable na to. Kinsa dili naka-try na kay cellphone, nindot kayo, pero nawala. Okay? Unsa imong first reaction? Siguro mag-ano ka, asa ka to, i-try nimo punta kung asa ka ha. Sometimes losing our material thing is sometimes mag-ulta, mag-discourage ta. But I hope and I pray, kani nga time, kung naamay nawala na to sa kini nga panahon sa atong mission life, ayok tagaan na itong pagtagan. Ayok nga mag-speak sa imo ang pulong sa Ginoo. Number 1, na magdugay ato sa tagabali sa introduction. Okay? So, kung imong makita, in verse number 14, unto the angel of the church. So, kining angel is nag-refer siya sa messenger or pastor. So, sa church. Laodicean church, right? This thing, say it, the amen. Okay? So, Jesus introduced himself. Siya ang amen. Okay? The final word. He is the truth. He is the Alpha and Omega, the first and the last. He is amen. Kung mong na-notice, capital letter E. Okay? Amen. And the faithful and true witness. Everything he says is reliable. Everything kaninga ipakita sa Ginoo kay John the Beloved dito sa Isle of Patmos. Everything nga nakasulat sa Bible is reliable. Right. Wala ka naatay Bible every time mo sa church. Kaya I believe everything nga gisulti sa Ginoo sa pulong sa Ginoo is reliable. Tinuod. Yung Bible at the beginning of the creation of God. He is the source, He is ruling sa universe.
Siya ang naa sa taas. Dili siya created being. He is the creator. Right. Ecclesiastes 12:1, remember now the creator. Okay? Siya ang atong magmumugna. Amen. And verse 15, I know thy works. I know thy works. Dili ba nato makita katapusan, no? Siguro, gamay na kay para siya lagi kayo atong makita sa ato ang matagusan. Kung kana nga Christian, naglakaw ba nga tinud-anon sa pulong sa Ginoo? Naglakaw ba nga naay matarong naay pagkabalaan? But you know what? Wala kitay matago sa Ginoo. Amen. Everything is nakita ni Jesus Christ ang condition sa kining church. Right. They are lukewarm. A lukewarm Christian, dili ma-please ang Ginoo. Amen. Neither cold nor hot. Ikaw ng Bible, I know the works. Christians, nindot kay tanawa na kabarong, nindot kay tanawa na kapalda, nindot kay tanawa na kaniktay, nindot kay tanawa na ka-insert. But sad to say, Jesus know our works. Right. Amen. Every time na nakasabalay, nakita sa Ginoo ang atuang kondisyon. Right. Every time na maulit nakita sa Ginoo unsa atong buton minamo. Amen. Nakita sa Ginoo. Maybe some of you maulit ka nakapalda, kung wala mali ana, nakamodest ang imong sunutan, mas sa'yo pala. Okay na siya, maayo na siya. But how about our hearts? Right. The Bible says, I know thy works, that thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Verse 17, because thou sayest, I am rich. Dato, kasimbahan, di na kinahanglan ang kusensya sa Ginoo, and increase with goods, and have need of nothing. We know, as a Christian, we need prayer. As a Christian, we need preaching. Amen. As a Christian, we need someone encourage sa ato. Right. It's good na magtudlo sa mga bata. It's good na maghatag og testimony tanan nga itong himuon. But you know what? We need preaching. Muna nga every time, nakita kinahanglan nga mo adto ta diri maminaw ta sa pulong sa Ginoo. So because thou art lukewarm, neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Verse 15, because thou sayest, I am rich and increase with goods, and have nothing, need of nothing, and knowest not that thou art rich and miserable. Right. Paminaw. Everything you leave God out, you are miserable. Amen. Even me. If wala ko panahon sa Diyos, wala ko nag-walk sa Ginoo, wala ko pag-ampo, wala ko basag Bible, my life is miserable. Kung mahitabo sa Laodicean Church, I believe mahitabo ni sa ato ako. Because thou sayest, I am rich. In the Bible, verse 18, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment. Now, makita na ito din, Jesus Christ offer the solution. Kung ikaw lukewarm sa imong pagtuo, si Jesus Christ nag-offer og solution kani sa verse 18. Well, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment. Meaning na ang righteousness, na ang pagkamatarong, that the shame of thy nakedness do not appear. Shame. I believe sin causes us shame. Right. Sin causes us heartache. Amen. Wala nga, as a saint, don't compromise sa kalibutan. White raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eyes that thou mayest see. Verse 19. As many as I love, I rebuke. Wala ko nagatuo nga losing salvation niya. Kaya ikaw ng verse 19, as many as I love, I rebuke. Meaning, Jesus Christ mo disiplina sa ako, ang Bible, and chastise. Kastiguhon ka. Amen. Diba kung anak ka sa Diyos, tungod kay nahigugma sa satua, kung magkamali ta, kastiguhon ta. Right. Ato nga giyan kadali ang Bible. Hebrews chapter 12. Hebrews
chapter 12, verses, okay, pagigyan ko dali. Hebrews chapter 12. Okay, right. Tingnan ang Bible, verse 6. The Bible says, "For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth." Verse 7. "If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not?" Verse number 8. "But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards, and not sons." Kung anak ka sa Diyos, kung mag-disobey ta sa Ginoo, kastigohon ta sa Ginoo. Sa lahat ng pagka-istorya, bunalan ta sa Diyos. Wala nga, dili ka mo mohimo og sala, at the same time, wala consequence. Always remember nga nakadungog mo permente, you can choose your sin, but you cannot choose the consequence of sin. Right. Sin is costly. Amen. Wala nga, ayaw tanawa ang sala sa sinugdanan. Tanawa ang sala sa future. Right. Amen. Many times, if you study the Bible character, makita nimo ang mga tao na nag-disobey sa Ginoo. They are miserable, they are discouraged. Wala nga, as a saint, you need to live righteously. Amen. Number one, what we are losing today. Maybe kani nga thought applicable sa tuwa. Number one, we are losing our spiritual passion. Yes, we go to church Sunday morning, Sunday night, but mura nag-routine. When was the last time you go to church, nagalingkod ka diha, nagapaminaw kag wali, and God convict you unsa ang isulti sa pulong sa Ginoo? Right. If not, I don't know. Na-danger niya. When was the last time you go to church, kasi sa diin, na-enjoy ka sa pulong sa Ginoo? Right. Christians, kita nga believer, dili ni madalag ningtay-ningtay. Okay ba na? Dili ni madalag barong-barong. Or insert, okay na siya. I'm not against sa kana nga okay na siya sa atuwa kay mo na atuang practice nga magsuot og tarong. But you know what? Wala lang nagbiya. Amen. God knows our hearts. Kahit balo siya unsa nga sa atong kasing-kasing. We are losing our spiritual passion. Meaning, ang atong pagtuo is lukewarm, indifferent, half-hearted. Jesus rebuked them for being lukewarm. Si Jesus Christ nag-rebuke siya sa church sa Laodicean kay tungod lukewarm. Today, sa tanan nga mga Christians, we need have the fire for God. We need the fire of prayer. We need the fire sa atong pagbasa sa Bible. Amen. We need the fire sa paghimo sa ministry. Look at Psalms 122 verse 1. Ato agyan kadali. Makita nato ni si David. Glad siya o nalipay siya nga naa siya sa balay sa Dios. Tingnan ang Bible, Psalms 122 verse 1. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Are you glad na ka sa church? Amen. Dili tanang Kristohanon na sa simbahan every Wednesday. Right. Kay usa ni siya ka struggle sa Kristohanon, usa ni siya ka lisod himuon kung ikaw wadto sa simbahan Wednesday. Right. Amen. David said, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Right. I believe this, if you are truly saved, if you are truly son of God, anak ka sa Diyos, malipayon ka sa mga butang nga iya sa Diyos. Amen. Dili ka masulupon. Right. I believe this. Kung uminaw mo, kung tinuod ang luwas, wala tayong kalipay sa kalibutan nun. Right. Mao na itong kinabuhi sa una. Amen. Dito tagikan. Ma. Malipayon na dito. But, sa mumo lang ang panahon. Right. But the rest sa itong kinabuhi, miserable, wala tay mahimo diya sa Ginoo. We are losing our spiritual passion. Number 2, what we are losing today. Na wala man ko naghukom unsa ang nawala nato karon nga gabi. But maybe naatani or padulong pa lang tani
or maybe bago na talaga kahawan. We are losing our dependence on God. Balik ko sa text, Revelation chapter 3, verse number 17. We are losing our dependence on God. Always mo kadoong aning, the greatest ability you have is dependability. Yes. Amen. Revelation chapter 3 verse 17, the Bible says, because thou sayest, I am rich and increased with goods and have need of nothing. When you say need of nothing, walay dili kinahanglan. Dili kinahanglan ang Ginoo silang kinabuhi. Kay lukuan sila nga Kristohanon o lukuan sila nga church. They are losing the dependence on God. Napaminaw. If we lose our dependence on God, maybe it can lead us to poor decision. Right. Mali atong desisyon. Kung magdependa sa atong kaugalingon. Amen. Kung mawala atong dependence sa Ginoo, Right. maybe mag-miss ni mga blessings. Maybe na-trouble, na-defeated ang iyong Christian life. Right. Losing our dependence on God. Dili man tanan na init sa pagtuo, but I believe kinahanglan ta nga mainiton diha sa pag-alagad sa Ginoo. Losing our dependence on God. Gahapon, usa ka story nga ako ang nahitabo ba. Na usa ka sakyanan, brand new, unya nagpataon siya bang si cover. Kana ka sakyanan latest ba, bagong gawas. Wala ko kahibalo saan pagtanggal ang bangko. Pulisuda ni mo ko kagyan ni. Kunya akong kauban nga nagtrabaho, sige siya pagtuyo, tanggal niya ang mga ball, tanggal niya iya lagi ikuan tanan. Ayun siya pulisuda ano eh. Kung matanggal ni. Anak ko, kaya na pag-ampo ko. Lord, kagaya ko wisdom, matanggal ni bangko. A short prayer. Kada time abot sa akong mind, kinahanglan nimo iduot ang bangko niya, isipog nimo itulak nimo. Kung niya natanggal, sa diya nga natanggal, pati na kong smile, nagpasalamat ko sa Ginoo, may katong tag-iya na yun, yung usap, yung gusto lang, katawa man siya Raisa. You know what? Experience ko, depends sa Ginoo. Amen. Dependence on God. Right. Kano sa kalas nga nag-depend sa mga Ginoo. Kusog kay kanta ang atong Dios kusgan og gamhanan walay butangan din niya mahimo. But the problem is what na nagdepend sa Dios. Right. Nagdepend sa atong kaugalingon nga kahibalo, nagdepend sa atong kaugalingon nga knowledge nga naay Dios nga pwede nato saligan. Right. Amen. Young people, kung mag-eskwela na mo, why not kung naamoy kinahanglan, why not mag-ask ka sa Ginoo, Lord? Dili tanang panahon mag-depend ka sa mong ginikanan. Why not ngayon ka, Lord, tagaay kong extra income nga, na ako'y project, na ako'y himuon. Why not ingana yung buhaton, mag-depend ka sa Diyos. Amen. Dili tanang panahon, mag-provide. Yes, publikasyon sa ginikanan nga magpa-eskwela sa inyo ha. But you know what? Makita niyo ba? Kung mag-depend ka sa Diyos, kung magsalig ka sa Ginoo, unya matubag imong pag-ampo, Right. I believe ang imong mama, malipay gid. Amen. Nak, nausan man ka na. Yes? Ganun sa una, sikag pangayo sa pag sumados, pero karon wala na ko nakadungog ni mo nalayo. Maybe mayon ka, ay kabalo ka ma. Nangayo ko sa Ginoo, nagdepend ko sa Ginoo. I believe ang imong ginikanan maka-witness siya that there's something different sa imong life. Right. Na nagdepend ka sa Diyos. You know, sa una, sa diha nga napami sa akong asawa nagtrabaho, never di ko nag-ampo o ganang, Lord, hapit ng mayroon sa kuryente, hapit ng mayroon sa wifi, sa tubig. Wadi ko ka try kampo ana? Wadi ko ka-depend na sa Ginoo? Kaya naman, kaya ba naman ko, aking sinas, kaya na kayo. The moment na ako na lang, nakatry ko depend sa Diyos. Right. At God, ipakita niya, paunsa niya gisupply ang need. Amen. Not one, but need. Right. Ganina, tawanan kayo. Pero I know, makarelate yun ba rin? Kisa na sa inyo ha, mampo, kadang short lang kayo ba?
Ganina, alam ko, Lord, wala dito pag gasolina ron. Yung customer, patsag wiper, nasa ikambyo, 550. Dito pa lang siya sa susunod. Alam ko, Lord, why not ikapon kung singkasing nga niya customer, maghatag siya sa binta. Paggawas niya, hapin siya na balik. Gihatag niya 500. Pero, ibalik niya ang binta. You know what? Dependence on God. Right. Even small things. Amen. Dili necessary kada ko ang utang mag-depend lang ka sa Ginoo. Right. Even small things you depend on God. Kaya naman God will glorify. Amen. Ang Ginoo mahimaya, malipay sa ato ang pagsalig Diyos. Right. For without faith, it is impossible to please God. Number 3, we are losing spiritual discernment. They were blind to the true condition. Losing spiritual discernment. Paminaw. Ang pinaka-danger sa Kristohanon, kanang wala na ka-spiritual discernment. Right. Kanang wala na kakahibalo kung saan iya sa Dios, o kung saan iya sa kalibutan. Wala na ka-discernment. You remember kay King Saul? First king sa Israel? Kung sa iyang gihimo, sa diha ka nahimo siyang hari. Nagkuha siya, offering o niya, iyang i-sacrifice, kaya di mo ito niya trabaho. Ang sacrifice, trabaho na sa priest, hindi na trabaho sa hari. Kung sa itong Malaysia, wala spiritual discernment. O na Christians, if you are saved, dapat natin spiritual discernment. Amen. Kahit baluta, unsa ang ato ang pagtuo. Right. Unsa atong stand as a believer, as a saved, as a child of God. Usahay, nag-claim ta, anak ta sa Diyos. Sometimes nag-claim ta, we are saved, going to heaven. But sometimes, wala tayong discernment unsa ang mga worldly things. We are losing spiritual discernment. King Saul lost his kingdom. Nasa pabor. Itagaan siya pabor sa Diyos, but he lost his kingdom. Right. Through pride and disobedience. Ingon sa Ginoo, kung naa kay makit-an patya na tanan, wala kay mabilin. Pero ang gihimo ni King Saul, iyang itaguan ang ubang ngayok kay iya daw i-sacrifice. Wala yung Bible nga, it's better to obey than to sacrifice. Mas better nga mag-obey ta kaysa isakripisyo na ito pagpapalingon. Right. We are losing the number 4. What we are losing today? We are losing the value of true riches. I'm not talking about money. Kini nga verse, wala ni nagisgot of riches nga, kwarta, posisyon, patagahisgot ni siya of riches or holiness or purity, kani nga, verse number 18. Jesus invited them to receive the true riches. Nag-invite Jesus Christ to receive the true riches. Ang tinuod nga riches, it will last forever. Right. Dili ning temporal things. And Yes, we enjoy sa kwarta. Kinahanglan, isa diri wala kinahanglan kwarta. Tama tanan. right. Walay mali kung natin kwarta. Mahimong mali kung gihigog ba nato ang kwarta kaysa sa Dios. Right. Tama. We are losing the value of true riches. Kasabot sa mga believer. Ang ilang ginahimo, trabaho, wala sa'yo pala. Paningkamot, negosyo, wala sa'yo. But dili na to i-neglect unsa ang mga eternal things nga mao ni mag-last. One day, ang tanan nga naa sa imuha, mapili na sa imuha. If you are saved, wala lisod kung di taluwas tinuwag. Right. Brad, kuya, wag ganyan yung simbahan, no? Nakasiguro na mo sa langit ba? Oh, lisod pag hindi mo siguraduhon ang langit. Kung mamatay ka, hindi mo siguraduhon. Okay? Mas mahal ang sigurado kaysa way sigurado. Right. Amen. Ah, Brad, grabe ko na-baptize. Sigurado rin mo sa langit ka. Ano pa, kay balon na Brad, ay, pa, judgment. If you study the Bible, mga apostles, boldly kay siya mo claim na sila patulong sa langit. Kung sa ito Paul, if absent ko sa body, present ko sa Diyos. Right.
Kung sabot ka na, nagkasiguro siya, na kung absent siya sa lawas, mamatay siya, muadto siya sa Ginoo. Amen. Kaklaro ka na? No, walay mali ka din. Siguro doon mo kaluwasan kay mo ang pinaka-importante ng utang. That's right. Kung siguro magalit kaano ka diriya. Siguro doon magaling mo nga limpyo. Tanawon mo mga bindira o nabay helmet, basi nagkalkag lang buhok, basi na puto matugpahan. Panigurado ka, ay tama. Amen. Kaya pagkalag ni mo siguraduhon. That's right. Siguro na to ka, luwas na. Patulong ka sa langit. Amen. Okay? Now, kung makita niyo mo sa Genesis 25, kay balo ka sa story ni Esau. Okay? Esau na sila. Si Esau o si Jacob. Okay? Kunya, kini si Esau sa Genesis 25, gibaligyan niya ang birthright. Si Esau kay gikan sa field. Kunya, pagabot na nito kay naman si Jacob, nagluto. Gibaligyan niya ang birthright. Ang iyahang double portion. Kaya kung ikaw, sa unang times, sa Bible, kung ikaw ang pinaka-panganay ng anak, na ay panalangin double portion ang imong inheritance. Bato sa Luke 15 nga, katong usa ka tao dito nga, ikuha na niyahang, kategory ng buhay pa iyahang, ang iyahang papa. Okay? Now, kung makita niyo mo si Esau, ibaligyan na iyahang birthright, ang blessing. Kunya, pag human sa Genesis 27, sa diha nga, naangko na ni Jacob ang birthright or ang blessing na gihatag kay Isaac, kay si Isaac, hanap na paranaw. Okay? Kaya balot sa story ani nga, sa diha nga, si Esau, gitawag niya, unya, mag-prepare og binisod. Ano ang iyang mama ni Jacob, giingal si Jacob nga, magpa-pretend ka. Kaya ikaw si Esau, aron maimuha ang birthright, ang blessing, ang double portion ni mo. Magpa-pretend ka. Naangko ni Jacob ang blessing. Pag uli ni Esau, suko kay siya. Now, you are losing the value of riches. Ayaw, ikambyo imong purity sa imong good marriage someday. Right. Kaya si Esau, ikambyo niya iyahang blessing. Tungkol kay gigutom. Okay? Kasi man ang taang kinamagulangan ng anak, naman siya ang leadership, naman siya ang double portion of inheritance, pero the problem is, nagdali-dali. Wala kagwanta. Right. Wala Kristohanon. Tita kahulat sa kabuton sa Ginoo. Ayaw ikambyo imong purity, young people, young leaders, ayaw ikambyo imong purity. Kaya mo na something, ma-experience na good marriage, kung naa ka sa Ginoo. Right. Ayaw pag dali-dali, parang Esau. Amen. Sometimes na need, maghimo tag-quick decision. Sometimes ma-fail ka. Ma-regret ka. Kabalo, kini si Jacob, nagpa-pretend na siya nga si Esau. Si Esau, ilakaw man, kaya magkuha o hayop, niya lutoon, ihatag kang Isaac. Kanya si Isaac, mahampo, ihatag ang blessing. Pero si Jacob, nagpa-pretend. Paminaw, sometimes Christians, we pretend that we are saved. Sometimes we pretend that we are child of God. Right. Katili diyan. Huh? Nasuko si Esau, patyo na si Jacob. Paminaw, ayaw ikambyo ang doktrina sa pulong sa Ginoo sa mga kalbutan ng ito. Hindi natin ikambyo ang Bible na itong ginagamit, 1611 King James Version. Hindi natin ikambyo na. Now, hindi naman tayo mag-claim pag with the help of God. Kung naang tabang sa Diyos, mahimo na to. Yung ang Bible, I can do all things through Christ, which strengthens me. Amen. Paghatak na ng strength. We are losing the value of riches. Ayaw ikambyo, minaw. Ayaw mga estudyante, nagbalik nyo sa eskwelahan. Ayaw ikambyo yung mga modest na sinuotan. Ikambyo mo sa short. Ayaw. Kaya ikaw anak sa Diyos. Amen. You are ambassador of Christ. Right. Ikaw ang ihimplo. Nga naay tao nga ma-amaze sa imong kinabuhi. Kaya usa ka pastor, I know, maybe nadunggan nyo ni siya. Dito rin sa Manila, pastor. Nagkaon sila restaurant. Padulong na siya sa restaurant. Mahulong lang na siya. Kunya, sa diya ka, nihulong siya. Na balaan niya, wapit sa kwarta.
Kunya na usa ka tao nga nag-offer sa iyo og libre nga pagkaon. Kunya kini nga pastor, nangutana siya. Pero unsa man mo ang nakita nga nung gilibre mo dito pagkaon? Nakatabang din siya mo sa mo. Salamat kayo. Ana siya, kay nakita mo gud ako. Nagustuhanon ka. Ang imong anak, nindot kay suot. Ang imong ikaw, nindot kay suot. Ang imong asawa, nindot kay suot. Ay blessing. Amen. The problem, kung atong ikambyo atong integrity sa immorality. That's right. Yes, dili ta perfect ang Kristohanon. Ma-fail ta, makahimo ta pagbutang sometimes sa una-una. Pag dili na ito himong lisensya. And I know, kung naa ka sa holiness, God is concerned sa atong holiness That's right. more than sa atong happiness. Amen. Losing the value of riches. The last, we are losing intimacy with Christ. Kaya, remember mo sa story ni Mary? Okay? Si Mary, na siya sa, naglingkod siya sa tingin ni Jesus Christ, nagapaminaw siya. She wanted to hear His words, nagapaminaw siya kay Jesus Christ. Pero piling isa ka babae, concern siya kanong wala ihimo kani nga si Mary. Wala nga si Mary, i-choose niya ang good part. Sometimes we lose intimacy with Christ. Right. Ang atong fellowship, ang atong walk sa Ginoo, importante na siya. Kinahanglan na naatay pagkamataron. Pinahel of God. Na Panginoon. Mag-close ko alin. Yakin ako si Dave, magkanto sa likod. Napay gamay ng illustration, ayaw pagkatabang na siya tuwa. Palihaw kong sirado sa puntahan. Revelation chapter 3 verse 20. Yung ang Bible. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Madaghan matag pagamay, pero kung naa si Jesus Christ sa atong kaliwala, it is enough. Right. Amen. It is enough. Right. Yung ang Bible, I stand at the door. Kung magtindog ka diya sa puntahan, it takes patience. Patay magtuktok, balik tuktok din. Walay mapre. The door represents your heart. May pinatabunan sa mga worldliness. May pinatabunan sa mga sala. Hindi na nimo madunggan ang pulong sa Ginoo. Wala na conviction. Amen. The door represents your heart. Kung nagatuktok, nag-histo ng fellowship. Dili mabaliwag sulod din at tulis lubangan. Kung siya mo sulod, naa siya sa itong presensya. Every time you go, matugag school, matugag trabaho, kauban mo siya. Right. Always nimo, kanasi mo, you are close. Every time you have problem, kahit balo ka, nga naay Diyos, magtabang nimo. Right. You know, sometimes, mamisirap nita, kay tungod usahay, nagatanaw ta sa problema. Just, kini problema na halimbawa, layo ka sa Ginoo. Di na to ma-experience ang presence sa Ginoo. Kay layo ato ang kasing-kasing. Yes, we are saved. Padulong ta sa langit. But how about our fellowship? A church nga walay presensya ni Jesus Christ. A Christ-centered church is laay victory. Right. We pray sa mga daghang mga tao musimba. Yes, walay sa iyo pala. Mo na tubol, pag-invite, pagsangyaw, tabangan spiritually. Pray nga ni. Bisag gamay. Pero naas Jesus Christ sa pagkaliwala. Every time you go to church, nadunggan mo ang preaching, nadunggan mo ang mensahe sa pulong sa Ginoo. Ano mo response ka? Unsa ang iyong mensahe? Right. Unsa ang kabubuton sa Ginoo sa Ginoo? Naba kay fellowship karon diya sa Ginoo? Are you still fellowship close paghihapon ka sa Ginoo sa pagampo? A prayer feels
like duty instead of joy. Ang pag-ampo sometimes duty na lang. Pag ato church, routine na lang. Wala tayong conviction, wala tayong kalipay sa itong kasing-kasing. You remember the day nga naluwas ka? Inspire kayo ka. Right. Faithful kayo ka. Amen. Remember, repent, and do the first love. Remember God. Close your eyes. Bow your heads with the prayer. Father in heaven, Lord, salamat sa gabi. Salamat, Lord, sa pulong na galimay sa mo. Lord, dili may perfect. Ma-fail ni sa mong gustuhanan kaya po. Pagkahimo may kutang na dili ka mahimayan. But please, Lord, kabangin mi, katabi mi, discernment kung sa ang mga iya ni mo, kung sa ang iya sa kalimutan. Kagaya mi, kasing-kasing ang magdepende sa iyo. I pray, Lord, ikaw mag-bless sa matag laminaw ka mga bless ang invitation. Wala po nasayon, paunsa mo sila ng istorya. At I believe, nagaliho ka sila kasing-kasing. Lord, ikaw mag-bless sa invitation. In Jesus' name. Amen. Nagawas ang ulo niyo sa mata. Overhead bow, every eye closed. So in a band is playing tonight. A sample message tonight. What are you losing tonight? Kung sabay nawala nimo,